So, bali guys, ganito na yung itsura ng ating second floor. Yung ibang part po is nakamasilya na. So, baka by Monday, pumunta na dito yung ating installer. Naka-ready na po yung mga metal parings na gagamitin. Sa baba, nakita ko dun yung share board. Yung pinaka parang ano dito, parang harang, tinanggal na rin po yun. So, ito talaga ang suggest namin sa may-ari. Isama po namin sa pinaka-kontrata is maging buhos na lang po yung hagdan. Gawa ng kahoy nga po ito. Nabilang nyo na yung PVC dyan. Tsaka tiles. Ay, pa ba? Hindi na lang mo kami magbuhat nila ya. So yun guys, update tayo. Nalagyan na po ng bakal. Tsaka meron din kaming siniksik na beam dito. Kasi ang request ng may-ari is lagyan ng panibagong beam. Gawa ng mababa po kasi ang ceiling. Then yung nakausli po dyan na parang beam, tinanggal. So sa amin naman kung ano talaga yung gusto ng may-ari, yun din po talaga ang sinusunod namin. Pero yun din, kahit may tinanggal naman tayo, is meron naman tayong pinalit, 'di ba? So actually mas matibay pa nga yung extension dahil bugbog talaga sa maraming bakal. At the same time, hindi rin siya natipid sa materyales. May mga case lang din talaga na kailangan i-consider gawa ng mababa ang ceiling. So, dito po sa labas, pinapatapos ko na po yung mga asintada, palitada, para makapag-flooring na rin po. Ayan, para masarahan na rin po dito, para secured na rin yung property line ni Sir. Ayan. So, dito hanggang mga 75 cm po ata ang taas ng ating concrete fence o concrete wall. Pero ang kabuuhan po is 2 meters. So, bali, napansin ko rin po, meron na sila sir mga tiles dito, mga adhesive. So, actually, patapos na rin po talaga ang structural. Tapos na rin po yung pag-wiring sa taas at saka pagkikisame. Pwede na rin po natin yan installan ng tiles. So, meron lang mga hinabol na canopy para magmukhang maganda, mas mukhang elegante yung ating renovation. Ito po yung concrete fence na sinasabi ko po sa inyo na gusto rin po ng may-ari. Actually, nagawa na namin to sa sahod ulan. Medyo mahirap lang talaga siyang gawin. Gawa ng, syempre tingnan nyo naman yung ipaplastering nyo talagang dapat maayos, dapat lumabas na pantay. So, napakalawak. Dito po yung garage area nila, sir. Ayan, no. So, dito po pwede na tayong gumamit ng PVC panels dito.
Hello po, ito yung update. Ayan. Yung hagdanan, nandito na sa labas. Buo pa rin. Nagkaroon po tayo ng demolition. Yung hagdanan natin, okay na. Ayan oh. Sige lang. Yan, continue na po yung pagmamasilya. Kailan lang pala yung ano? Kailan lang pala? 12 lang yung bakal nila, no? 12 lang.
Hello po, magandang hapon. Update naman tayo dito sa Verdanza Project. Dito lang din po yan sa Gentry. So kung naka-follow po kayo sa aming page, saka naka-subscribe kayo sa aming YouTube channel, makikita nyo na yung progress ng ating renovation. So halos patapos na po yung ating structural. Ang susunod na po dito is yung ating mga interior. Ano ba yung interior natin? Tiling works, ceiling works, painting works. Nagumpisa na yung masilya. So malilinisan na. Makikita na natin ang kabuuhan ng ating structural. Ito yung hagdan nila sir dun sa loob. Bali, pinalitan na yan. Ayan, linis-linis na. So imagine, ganyan kadami yung nagamit na kahoy. So magastos po talaga ang renovation. Kaya lagi kong sinasabi sa vlog na hindi biro. So ang ginagawa nila is paglilinya na po ng mga PVC pipe. Padaan mo na ha. Pagpo-flooring. So may mga part po ng bahay na inayos ang plastering. May mga part din ng bahay na yung mga sa beam is hindi pantay. Kaya inayos po yan. So ganyan na siya kalawak. Yung dating lababo dito wala na. Ito yung ating bar counter. Ayan. So ito guys, meron lang kami mga dinagdag, binawas. Ganun lang naman talaga sa renovation, dagdag bawas. So dito po, kung sabi ko nga ulit, kung naka-follow kayo sa aming page, yung pinaka-beam dito tinanggal, then pinalitan. Ayan. Tumaas. Same lang din dito, naglagay tayo ng beam. Ayan po. Ito gigibain to. Tatanggalin tong bathroom kasi ang bathroom natin andito. Andito na siya. So, ang kagandahan din dito, parang mas malawak to na. Mas malawak siya ng konti. Kaya kung mag-uurong po kayo ng bathroom, mas magandang lawakan nyo ng bahagya. Kasi yung gawa namin sa sahod ulan, kung ano lang po yung sukat doon, yun lang yung sinundan ng may-ari. So ito medyo malapad-lapad, malawak siya. So naka-plastering naman na. May ibang napansin ko yung mga wirings. Meron na tayong wirings. So tinatapos na lang yung plastering, yung mga paglilinis. Papasukan na to sa ceiling works. Ayan. Tapos, masilya. Ito na yung ating countertop. Ayan. So, dito yata yung rep nila. Nakaabang na yan dyan. Rep ba dito? Unrep. Mapapansin nyo yung bar counter natin. Dito siya. Naka-umbok. May konti kasi dito. Hindi na rin natin siya ginitna. So, given naman yan, dito na siya. So, ano to, gagamitin namin na tiles dito is 60 by 120. So, meron tayong mga opening. Alam ko, papa-installan yan nila, sir. Ayan. Yung AC, yan ang kagandahan. Dapat, while ongoing yung ating renovation, naka-install na yung mga AC. Para may abang na yung para sa tubo, para sa tubig, para sa wires. Ayan po. So dito meron tayong mga abang na. Abang ng water. Alam ko may lababo yata dito. Tapos ito meron tayong manhole or parang drainage. Ayan. Tapos dito nag-flooring na. Ayan. May mga part po dito sa beam na medyo may mga usli-usli. Iyan naman po is ahasain pa para pumantay, then mamasilyahan.
So, dito yung bintana is natanggal na, then binago yung sukat. So, konti na lang yung ipa-plastering. Ito na lang ata. Tsaka yun doon sa may hagdan. O, diba? Ang ganda, oh. So, kaya ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi pwedeng magsabay-sabay yung gumagawa. Lalo na hindi pa tapos yung structural. Kasi syempre, kung may nagtatay sa dito, tapos labas-pasok, madudumihan. Yung hagdan natin, ayan, nabuhusan na to. Oh. Yung hagdan sa labas, yung po yung dati kahoy. So, alam ko ang lalagay yata dito tiles. Tiles yata ang prefer dito ni Sir. So, ayan na. May mga masilya na. May AC na. Dapat talaga nakaabang ng AC. Ayan. Tapos yung mga tiles nila. O, diba? So, ito mga metal spandrel na yan. Dito po yung gagamitin sa labas. Dito po gagamitin yung mga metal spandrel. Ayan, dyan po siya gagamitin yung ating mga metal spandrel. Dito po sa labas. So, mapapansin nyo parang may mga opening tayo kasi magpapa-install sila dyan ng glass. Dito rin po. Ayan. So, opening lang yung gagawin. Tinanggal po yung bintana, mga bintana. Then, yun nga, mag-i-install po ng sliding. So, saktong-sakto to kasi nga, natapos na po yung paglalagay ng beam dito. Dagdag tibay din po kasi. So, ayun. Buti na lang yung may-ari dito. Nakikinig sila sa suggestion. Kaya, good thing na matibay na yung ating flooring dito. Then, ito pag nalinis na, pwede na rin pong installan ng tiles. Tapos, room partition na. Ang PVC panels, pwede mo nang bilangin kung ilan. So, ayan guys, tingnan nyo naman, no, diba? Kasi ito, hindi natin tatanungin lang natin kung magkano inabot kasi may-ari po ang bahala po sa mga materyales. So, ito pala yung mga hamba. So, not sure lang kung anong klaseng kahoy ito. So, tumaas na yung ceiling, di ba? Dati ang baba nito kaya ayaw ni Sir. So, yun din ang kagandahan na naka-concrete stair tayo dito.